Minsan, may isang babaeng piniling buksan ang kanyang puso, handang tanggapin ang lahat ng maaaring idulot ng pag-ibig, saya, kilig at pangarap, at siyang malasap ang tamis ng pagmamahalan, handang ipagpalit ang kanyang katahimikan para sa pagkakataong maramdaman ang matamis na pagkabihag ng puso. Sa mga mata niya, pag-ibig ang pinakamagandang damdamin na maaaring maranasan ng isang tao. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya inaasahang ang kasamang sakit ay magiging higit pa sa kaya niyang tiisin. Nang dumating ang inaasam niyang pag-ibig, ito'y nagdulot ng saya na tila walang katapusan. Mga pangarap ay binuo, mga plano ay itinakda. Isang buhay na magkasama, masayang pamilya, at isang kinabukasang puno ng pagmamahalan. Ngunit ang lahat ng iyon ay mistulang bula na biglang naglaho. Hindi niya naisip na ang parehong pagmamahal na nagbigay saya ay siya ring magdudulot ng sugat na magtatagal ng habang buhay. Masakit tanggapin, ngunit higit na masakit dahil ang pag-ibig na ito ay walang pangalan, walang titulo, walang malinaw na label. Hindi niya mawari kung karapat-dapat ba siyang magluksa sa pagkawala nito. Dahil sa umpisa pa lang, hindi naman sila naging opisyal. Isang uri ng pagmamahalan na isinabuhay nila ng walang malinaw na direksyon. At ngayon, siya'y naiwan na may mga tanong na kailanman ay hindi na masasagot. Paano nga ba magluluksa para sa isang bagay na hindi kailanman naging kanya? Ngayon, araw-araw niyang binabata ang bigat ng mga alaalang naiwan. Ang taong minahal niya ng labis ay isang estrangherong dumadaan sa kanyang harapan. Isang pamilyar na muka, ngunit may malaking pagitan na kailanman ay hindi na muling mapupunan. Nakikita niya ito sa loob ng paaralan. Tila normal ang lahat, ngunit sa kabila ng mga ngiti at matahimik na mga tingin, alam niyang may mga salitang hindi na kailanman masasabi. Isang estrangherong minsan niyang pinagkatiwalaan, minahal at pinagplanuhan ng kinabukasan. Maraming tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Paano kung hindi ako nagmadali? Paano kung mas pinili kong maghintay? Baka sakaling iba ang naging kwento. Ngunit wala nang saysay ang mga tanong na ito. Ang katotohanan ay narito na, at ang sakit ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Hindi na siya ang babaeng sabik umibig. Sa halip, isa na siyang taong takot muling magbukas ng puso. Ngunit kahit gaano pa kasakit, alam niyang darating din ang araw na matututunan niyang bumangon. Hindi niya kailangang madaliin ang paghilom sapagkat ang mga sugat na ito ay magsisilbing paalala sa kanyang lakas at kakayahang magmahal ng totoo. At marahil sa tamang panahon, matutunan niya ring muling magtiwala at maniwala na may pag-ibig na nakalaan para sa kanya. Isang pag-ibig na hindi na kailanman magiging sanhi ng kanyang pagkalugmok. Sa tamang panahon, darating din yun. Ako naman